the glory to Him, and we praise you, Lord, we glorify you. Living
Nawa po kayo'y mapurihan sa aming pagsamba ngayong umagang ito. Higit sa lahat, we acknowledge your presence in our midst, Holy Spirit. Without you, we are nothing. Nawa po ituruan niyo po kami kung paano po kami makinig ng inyong salita ngayong umaga. Buksan niyo po ang aming damdamin, ang aming puso, ang aming isipan, ang aming pandinig upang ang mensahe para sa amin ay maging makabuluhan sa aming pakikibaka sa buhay, sa aming karakter na inyong tunay na dinidil kaysa sa mga gift, Lord. Bigyan niyo po kami ng talagang tunay na nakikinig sa inyong mga salita. Buksan niyo po kami na kami po'y karapat-dapat na makinig ng inyong salita ngayong umaga. At bigyan niyo din po ng anointing ang magdadala ng inyong mensahe ngayong umaga. Kayo po ang madinig niya, hindi ang kanyang sarili. Kami po ay nanghihingi ng tulong sa inyong Holy Spirit na kami po ay inyong tulungan na lahat ng ito ay maging makabuluhan sa amin. May power po sa aming buhay. At ito po ay maisagawa namin sa aming buhay, sa aming mga lifestyle, sa aming karakter na higit na inyong dinidil na kami po ay magbago. Ang mga old nature namin ay kami makita namin ang aming identity. Ito ay aming makita at magbago sa aming pakikibaka sa buhay. Kami po ay nanghingi ng tulong, Holy Spirit. Kausapin niyo po kami sa bawat isa na kami po ay makahingi ng mabuting pagpapala. Makahingi kami ng pagbabago ng aming mga karakter. Higit sa lahat na inyong tinutukoy sa aming buhay bilang believer ng inyong kingdom, Lord. Marami po salamat at tinataas po namin ang pabori sa inyo. Tunay kami nanghihingi ng tulong sa kabila ng aming mga kasalanan. Kami po iniyakap nyo na kami po hindi karapat-dapat. Ngunit sa inyong pagmamahal kami po ay naging isa ninyong mga anak. Salamat po sa inyo at lahat ay pinupuri po namin kahit pinasasalamatan sa inyong loving kindness sa lahat ng bawat isa sa buhay na ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabihin mo nga sa iyong katabi, I love you with the love of the Lord. Panibagong umaga, panibagong pagpapala po. Okay, bago po tayo dumako, meron po bang pwedeng magpa-testimony about sa kabutihan po ng ating Panginoon? Any volunteer po? Morning po sa lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi lang po dahil birthday ko ngayon. Kasi po sa edad kong 44 po, hindi po ako pinabayaan ng ating Panginoon. At anuman pagpapala na ibinigay ng Panginoon sa amin, pinupuri ko ang Panginoon. At una sa lahat po, pag po tayo ay pinagpapala, lagi po nating isipan na tayo laging magpakumbaba para ang Panginoon ang ating mapupurihan sa ating buhay. Nagkataon lang po na linggo ang aking birthday, kaya ako nagpapato. Pero po, hindi po dahil birthday ko, ngayon lang ako nagpapato. Minut-minuto po tayo kailangan magpasalamat sa Panginoon, magkaroon lang ng malakas na katawan, magandang pamilya, malulusog na asawa. Pinupuri ko po ang Panginoon sa oras na to at siya lang po ang mapupurihan sa aming mga buhay. Salamat. Amen. Purihin po ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Ayan, salamat po muli sa Panginoong Diyos. Una sa lahat dahil nakabalik na po kami dito sa France. Isa po sa mga pinagpapasalamat ko is yung naging vacation namin sa Pilipinas. And actually talagang we are so blessed, me and my family po, sa lahat ng ginawa niya sa amin. Actually kanina umaga po, habang nagpe-pray ako and then nag-Bible reading ako. Sabi ko, Lord, di ko alam kung paano ko isi-share yung kabutihan mo despite sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas na sobrang yung mga kaguluhan and yung bagyo po Pero kanina po habang kanina kumakanta tayo, hindi ko kabisado yung kanta pero ang sabi doon kanina sa
sa lyrics ng kanta, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala na ngang mahihiling pa. So ito po yung na-experience namin ng family namin nung kami umuwi ng Pilipinas. Na-meet namin yung mga loved ones namin, yung mga friends namin, and most importantly po, yung pinaka-highlight ng vacation namin, it is not na yung kaligayahan na nakapagbakasyon ka, but most importantly po yung nakita ko yung mga brothers and sisters natin na even though magkakaiba tayo ng churches, ang sarap po pala magpuri sa Panginoon, nakasama sila. Na wala kang kumbaga wala pong hindi ka naka-close doon na kapag ka hindi mo sila ka-churchmate parang kakaiba na po. So yun po yung pinaka naging highlight talaga nung pag-uwi namin sa Pilipinas na masasabi ko na ito po yung mai-share ko talaga sa inyo na talagang nandoon po nakita ko yung pagkilos ng Diyos. And even sa Palawan, nung nagpunta kami ng Palawan, yung naging driver namin from Coron to Rizal for 5 hours, Christian pala. And then yung church po nila is COG, Church of God. And then nagkaroon po kami ng sharing. Sa haba po nung biyahe namin, talagang nakapag-share po siya sa akin, and I myself din nakapag-share po ako sa kanya. And after po sa Manila naman, nag-attend kami ng CCF. And then after nung Sunday, the next Saturday, umattend naman po ako ng men's movement nila. And talaga pong nakita ko doon yung kung gaano ka-bless po kaming pamilya. And isa pa po doon talagang ang sabi ko nga Lord, ito yung mga bibitbitin ko na blessings mo na i-share ko rin po dito sa church. And I do believe po na may gagawin po ang Lord dito po sa church natin. Kaya even po nung kahit sa Turning Point, bumalik po ako doon, nakita ko rin si Reverend Andon. And sobrang na-bless po kami. Kaya salamat po sa Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon, kapagkat alam nyo, sa ating pong kapanahunan, nakikita na po natin kung papaano ang Diyos ay kumikilos. Ni-unite na po ng Diyos ang body of Christ. Kaya beware po kayo. Kapag ang ating pong sinasamahan ay ikinukulong po tayo, ibig po sabihin ay wala na po yan sa katotohanan. Kasi po ang Biblia po ang nagsabi na ang Panginoon, ang panalangin niya, lahat ng kanyang mananamba ay magkaisa. Magkaisa. Kaya kapag ang grupo ang niyayapos na ay yung kanang sariling grupo at hindi na ito binibigyan ng kalayaan na makipag-mingle doon sa mga ibang Christian, ito po, there's something wrong. Meron na po ito sapagkat ang layunin po ng Diyos kung bakit pinagkakaisa niya ang mga mananampalataya, there will time na meron pong rapture of the church. Pagsasama-samahin niya ang lahat ng kanyang mananampalataya. Kaya po sa ating kapanahunan, maging aware po tayo sa pagkilos ng Santong Espiritu. Ito po ay trabaho ng Diyos. Hindi po natin trabaho ito. Pinagkakaisa na niya ang lahat ng mananampalataya. Kasi isa lang naman po ang patutunguhan natin Sabihin mo nga sa iyong katabi saan ka patungo. Baka hindi mo pa alam. Langit, kung saan ang lahat ng mananampalataya in all four corners of the world ay magkakasama-sama po tayo. Magkakasama-sama. Pero maganda po yung meron tayong tahanan. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa tahanan ka ng JCCI. Yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At yung mga patotoo po ninyo, sa narinig po natin, ito po ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. No? Ang magiging tema po natin sa buwan na ito is about Thanksgiving. Sapagkat itong buwan po na ito, sa mga Christian world, lalong-lalo na po sa mga Western people, ito pong buwan na ito ay buwan ng pasasalamat. Ng pasasalamat. So, tingnan po natin ang ating text. No?
Dito po sa Psalm 107 verse 1. Ang sabi rito, give thanks to the Lord. Ito po ay isinulat po ni Haring David. Magpasalamat po raw tayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Ito pong Diyos na ito, sorry po, na nakilala po ni Haring David, ito po ay isang Diyos na napakabuti. Ito po, ang sabi niya, His love endures forever. Yung kanyang pag-ibig ay hindi magmamaling magpakailanman. Ito pong Diyos na ito, na sinamba ni David, ay isang Diyos na punong-puno po ng pagmamahal. Kahit na po tayo ay nagkukulang, kahit na tayo ay hindi kaibig-ibig sa Kanya, pero hindi natin pwedeng palitan yung pag-ibig ng Diyos sapagkat ito po ang isa sa Kanyang karakter. Ito yung attribute po ng ating Panginoon. Dito po sa Ephesians chapter 5 verse 20, always giving thanks to God the Father for everything. Ano man meron po tayo, patuloy tayong magpapasalamat sa ating Panginoon. Lahat ng bagay, in the name of our Lord Jesus Christ. Lagi pong nandun, nakasalalay po ang pangalan ng ating Panginoon sa pasasalamat. Gusto ko pong magsapon sa isang istorya o isang narrative po sa Bible. Ito po ay sa Book of Luke, chapter 17. Wala po dyan, ano? No, 17, 11 to 19. Na ang ating pong Panginoon ay papunta ng Jerusalem o pabalik ng Jerusalem. So nagdaan po siya sa isang border ng Samaritan at Galilee. At doon po sa lugar na iyon, meron pong 10 lepers o yung mga taong may ketongin. No? Kataong ketongin. At nung marinig nila o makita nila si Jesus in a distance, sumigaw sila kay sa ating Panginoon. Ang sabi niya, Jesus, Master, have pity on me. Humingi po sila ng habag in a distance. Sapagkat bakit po? May mga ketong ng mga tao nung panahon na iyon, they are outcast from the society. Hindi po sila pinapayagan na makihalubilo sa mga tao. Kasi po ito pong ketong nung panahon po na iyon ay parang cancer. Na ito po ay halos nadideform po ang mukha ng tao. Pati ang mga kung ano-anong bagay sa katawan natin. No? Pero nung alam ko po sa istoryang ito pong mga ketongin na ito ay naririnig na nila ang ating Panginoon. Nagmumagawa ng himala, nagpapagaling, lahat ay walang imposible sa Jesus na ito. Kaya nung magdaan po itong Jesus na ito, itong Panginoon natin na ito, doon po sa Samaria, sa border ng Samaria at Galilee, tumawag po sila ng malayo, Jesus, have pity on me. At nung marinig po ito ng ating Panginoon, instantly po yung miracle nangyari po doon po sa 10 ketongin. At ang sabi ron, okay, kayo show yourself to the priest. Bakit po sinabi ng ating Panginoon na ipakita mo ang iyong mga sarili sa mga priest? In the history of sa istorya po ng mga Israelite, kapag po tayo may karamdaman, no? For example, sa Book of Leviticus po, kapag ang tao ay may karamdaman po, like skin disease, meron kang skin disease, so, ang gagawin sa iyo, sasabihan ka ng priest na, ipukod mo yung sarili mo. Huwag kang makikihalubilo kung anumang karamdaman meron kayo. Huwag kang makikihalubilo sa mga tao. Kasi pwede ang mga tao ay mahawa sa iyo. Ngayon, ang sabi ni Jesus, okay, ipakita mo ang inyong sarili sa mga pare. Bakit po? Yung mga priest po na yon, sila po ang hahatol o
magbibigay ng parang okay, pwede ka na makihalubilo sapagkat magaling ka na nga. No? Magaling ka na nga. Pero kapag ikaw ay hindi pa magaling, sasabihin ng mga high priest na yan, huwag ka munang makihalubilo sa mga tao. At kapag nakita ka po na magaling, ang gagawin sa iyo, okay, meron kang offering na gagawin. Kasi gumaling ka eh. So mag-o-offer ka ngayon. No? Parang yung kasakit mo dahil gumagaling ka, mag-o-offer ka. No? Pero sa istoryang ito, mga kapatid, doon po sa 10 pinagaling ng ating Panginoon, ilan lang po ang bumalik. Sino po yung nakakaalam na istorya? Iisa lang ang bumalik at nagpasalamat sa Diyos. No, nagpasalamat sa Diyos. Sabi mo nga, baka isa ka doon sa siya na hindi bumalik. Sabi mo na ito. Baka isa ka doon sa siyam na hindi bumalik at nagpasalamat sa Diyos. Kaya nga po, ang tema ng ating ngayong buwan na ito ay magpapasalamat po tayo sa lahat ng kabutihan po ng ating Panginoon. So this month we'll talk about giving thanks to God. Marami pong mga Kristiyano hindi po alam ang kahulugan ng pasasalamat. Kasi po minsan dumadaan po sa buhay natin, nagpapasalamat lang po tayo kapag maganda ang nangyayari sa buhay natin. Hello, are you there? Nagpapasalamat lang tayo kapag naaayon sa gusto natin ang nangyayari sa atin. Pero kapag ito ay hindi na sa ating kagustuhan, nalulungkot na tayo. Hindi tayo marunong magpasalamat. No? At minsan po, ang pinasasalamatan natin ay hindi po yung tunay na nagbibigay ng biyaya. Ang pinasasalamatan po natin ay yung tao na ginagamit ng Diyos. Wala pong masama na pasalamatan po natin yung mga taong nagiging source ng ating biyaya, ng biyaya ng Diyos para sa atin. Ang ating mga amo, ang ating mga anak, ang ating mga pamilya, ang sino mang tao na nasa sphere of our influence na gumagawa po ng mabuti, pwede po natin ipasalamat yan sa Diyos. Ay how about yung mga tao naman na gumagawa ng masama sa iyo? May pagpapasalamat mo kay ito. Ginawang ka na ng masama, ipagpapasalamat mo ka. No? Alam nyo, ang pasasalamat mga minamahal kong mga kapatid, hindi lang po ito isang magalang na pagkikos. Bagkos ito po ay isang recognition ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya napaka-importante ng pasasalamat. Ang ating pasasalamat, mga minamahal kong mga kapatid, ito ay isang tanda ng ating pagsamba. Kaya napaka-importante ng ating pasasalamat. At ang ating pasasalamat, makapagta-transform po ito ng puso natin. Kasi po, minsan, dumarating po tayo sa mabigat na mga problema, mga circumstances ng buhay natin. Pero kapag ikaw ay marunong magpasalamat, kapatid, anuman ang pinagdadaanan mo, ito ay nagtatransform ng puso natin. Sino po yung nakakita na ng taong yung pelikulang comedy? Hello? Yung nanood kayo ng comedy film? Ano nangyayari sa inyo pag pinanood niyo yun? Tatawa ka rin, di ba? Tatawa ka rin, masisiyahan ka rin. Kaya ganyan po ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Yung maging anuman ang dumarating sa buhay natin, kailangan marunong tayong magpasalamat sapagkat ito'y nagtatransform ng pagkatao natin. Hindi lang ng ating pagkatao, pati ng ating mga taong nakapalibot po sa atin. Kapag nakita ng mga taong yan, dumadaan ka sa maraming problema, pero naandun pa rin ang iyong pasasalamat. Nakatitiyak po ako na yung mga taong nakapalibot sa iyo,
nakikita rin ang kagalakan na meron ka dahil ikaw ay mananamba ng tunay na Diyos. Hindi ang pasagpo natin. Ganun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Na mag-transform po sa halip na isipin natin yung mga bagay na kulang tayo. Ito po yung isang mali ng mga tao, na maling Kristiyano. Ang nakikita natin, yung mga kulang na bagay sa atin. Pero yung biyaya, araw-araw na bago na ginagawa ng Diyos sa atin, hindi po natin nakikita. Nagiging bulag tayo sa kabutihan ng Diyos sa atin. Dapat, pagising pa lang natin sa umaga, nakita na kaagad natin ang kabutihan ng Diyos. Nakapagpapasalamat na kaagad tayo. Kasi bakit? Sapagkat kung ikaw ay patuloy na nagpapasalamat, ang Diyos po laging tapat sa kanyang pangako. Ang kanyang kabutihang loob, ito ay bago tuwing umaga. Ang sabi po ng Lamentation, chapter 3, verse 23. Hindi po natin masusukat ang kabutihan nito. Ang gusto lang ng Diyos, matuto tayong magpasalamat. Ano man ang ating pinagdadaanan, no? At kapag po nakita natin ang mga salita po ng Diyos, kagaya po ng sabi po ng ating text, no? Pagpasalamat tayo sa Diyos sapagkat siya ay mabuti. So it is a command po. Kinukuman po tayo kasi bakit? Parang yung ating kaisipan hindi matuon sa mga anong bagay na kulang tayo. Kundi matuon ang mga bagay na kung anong meron provision ng Diyos sa buhay natin. Alam nyo, ang daming pagpapala ng Diyos sa atin eh. Kaso nagiging bulag lang po tayo ng dahil sa mga worries ng buhay na ito. Pero kung bibilangin mo ang pagpapala ng Diyos, sa punong ikaw ay magkaroon ng kaisipan, makikita mo kung paano ka ginabayan. Hanggang ngayon meron kang hininga, hanggang ngayon may buhay ka, hanggang ngayon bukas ang langit sa iyo at ibinubuhos ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nakita po ba natin? Hindi po tayo nakakatakas sa problema. Pero nakatitiyak ako, hindi ka rin makakatakas sa pagpapala. Palagpakas natin po ang Panginoon. Hallelujah! No, alam nyo, mga minamahal kong mga kapatid, minsan na-overlook po natin yung maraming pagpapala. No? Sa araw-araw ng buhay natin, kasi po, nakapokus po tayo kung ano ang wala tayo. Instead of maging mapagpasalamat po tayo, tandaan po natin, yung pasasalamat po natin, nagre-remind po ito o nagsisip po ito ng ating perspective para makita natin ang lahat ng ginagawa, ang lahat ng provision ng Diyos. At kapag po tayo ay natutong magpasalamat, we empower ourselves, no? Ini-empower po natin ang ating mga sarili upang yapusin ang pagpapala o ang pasasalamat. At ito po ay nagbubukas ng ating puso upang makita po natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa. Nakikita po natin kung paano isinashower ng Diyos ang kanyang pagpapala. Alam niyo mga kapatid, ang buhay po natin ay tunay na punong-puno po ng up and down. Hello? Minsan, ngayon masaya ka. Pero maya-maya, malungkot ka na. Minsan, wala kang problema. Tapos maya-maya, may problema ka. Buti kung yung problema, may appointment. Hoy, magkakaproblema ka, pwede ba ngayon? Hindi. Kaya ganun lang, puno-puno po tayo ng up and down. No? Minsan, nandun ka sa tuktok ng tagumpay. Minsan naman, naandun ka, nakalugmok. Minsan, abundance ka, pero sometimes, nagkukulang ka. Ganun po ang buhay, up and down. Minsan parang gulong, nasa taas ka, minsan nasa ilalim ka.
Pero kapag ikaw ay natutong magpasalamat, kapatid, doon sa mga panahon na iyon, tandaan mo, kapatid, ikaw ay nagiging matagumpay. Hindi ka ginigiba ng mga suliranin. Alam nyo, to be thankful in every season of our life, reminding God is always with us. Kapag po tayo ay nagpapasalamat, ito ay nagpapaalaala lagi sa atin na hindi tayo iniiwan, na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Anumang circumstances ang pagdaanan natin. So, introduction lang po. We will go to the title of our lesson. No? Kasi ang tema natin, Thanksgiving. A lifestyle with an attitude of gratitude. No? Isang pamumuhay na may pag-uugali ng pasasalamat. Alam niyo, sabi ko, minsan mahirap talaga magpasalamat eh. No? Minsan nagpapasalamat lang tayo pag maganda ang nangyayari. Kaya kapag ikaw ay may karamdaman na, hello, yung nakakasumpong ka ng karamdaman, nakakapagpasalamat ka pa kaya? Minsan mahirap talaga para sa atin. Pero ang gusto po ng Diyos sa atin, ano man ang pinagdadaanan natin, ang sabi po ng Book of Psalms, I will give thanks to you, O Lord. Ang sabi po, ito po ay salmo ni David, with all my heart, I will tell all of your wonderful deeds. No, mas ginugusto po ni King David na sabihin o i-testify yung mga mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos. Alam nyo, nakakalungkot sa maraming Kristiyano. Maraming Kristiyano ngayon, yung mga bagay na hindi magaganda ang lumalabas sa ating mga labi. At ang nakakalungkot po nito, tandaan mo po natin, dito po sa mundong ginagalawan natin, merong dalawang bagay, spiritual and natural. At most powerful po ang spiritual. Ang nakakalungkot sa mga Kristiyano, no? Ang mas binibigyan natin ng pansin yung mga problema natin. Yung mga bagay na inilulugmok tayo. Ito yung itinetestify natin. Kapatid, tandaan mo, hindi po yan nakakalusog sa mga taong ating tinetestify yung hindi magagandang bagay. Bagkos sila man ay sometimes po, pwede natin ihinga. Pero pumili po tayo yung mga spiritual na tao. Kasi minsan sasabihin siya, hiningahan mo na nga. Pati ba naman ako, dinadabay mo pa sa mundo mong ginagalawan. Ikaw na lang niya, puro problema yung mundo mo. Nakarinig na kayo ng ganung salita. No? Pwede ba solohin mo na yung problema mo? No? Totoo po yan. Kasi bakit nga? Kasi pag may malungkuting kang puso, malakas din itong makahawa sa mga taong malungkutin. Pero kapag may puso kang mapagpasalamat, sabi ko nga, pag nanonood ka ng comedy, no, natatransfer din yung buhay mo, tawa ka rin ng tawa. Ganun din po. Ganun din po ang buhay spiritual. Kaya nga si David yan, sabi niya, marami pong pinagdaanan si David na mga up and down din ng buhay niya. Nagkasala rin si David. Pero ang sabi niya, I will tell all of your wonderful deeds. Ang sasabihin ko, yung magagandang bagay na ginawa mo sa akin. A grateful heart is the one who sees the hand of God in every blessing. Maging hindi po yung mga kaaya-aya na nangyayari, we count it blessing. No? Gratitude, my beloved brothers and sisters, is aligning our focus with God's goodness. Sa gitna ng mga pagsubok, nakikita mo pa rin ang kabutihan ng Diyos.
Sino po yung nakaranas ngayon? Nandun ka sa pagsubok. Pero nakita mo pa rin ang kamay ng Diyos. Lahat tayo. Kaya nga po, napakasarap ng pagiging Kristiyano. Kasi dumadaan ka man sa pagsubok na andoon ang Diyos. Hindi ka iniiwan. Dumaan ka man sa apoy na andun ang Diyos. Dumaan ka man sa tubig na andun ang Diyos. Hindi ka pinababayaan. Hindi ka iniiwan. Kaya napakahalaga po sa ating mga Kristiyano, meron po tayong pusong marunong magpasalamat. Gratitude, my beloved brothers and sisters, transform our lives. Yung pasasalamat po, when we are thankful, we not only lift up our spirit, but also influence others. Inyong influensyahan po natin ang iba. Kasi meron pong tao hindi po talaga marunong magpasalamat. Meron po. Nakakita na kayo ng tao. Nagbigay ka naman ng pabor, hindi man lang sabihin, salamat. Anong nagiging damdamin po natin? Ganun din po ang Panginoon natin. No? Siyempre, may damdamin din po ang Diyos. At kapag nakita po ng Diyos na lagi tayong nagpapasalamat, sabi ko nga sa inyo, laging bukas ang heaven. Pag tayo ay natutong magpasalamat sa maliit na bagay, tandaan natin, mapagkakatiwalaan po tayo sa malalaking bagay ng Diyos. Pero sa maliit na bagay, hindi po tayo natutong magpasalamat. Paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay? Itong anak ko ito, binigyan mo na ng pabor, tinis ko lang ng maliit na bagay, hindi man lang marunong magpasalamat. Kasi po, sa Diyos po, napakahalaga ng tayo ay nagpapasalamat. Bakit po? Ito lang yung pong maibibigay natin eh. Yung binigyan ka ng buhay, yung binigyan ka ng pamilya, yung binigyan ka ng ikabubuhay ng Diyos, binigyan ka ng mga taong nakapalibot sa iyo para ikaw ay suportahan. Lahat po yan ay pabor ng Diyos. Kaya nga ipagpasalamat po natin. Tapikin mo yung katabi mo, yung may magulang ka, yung may ina ka, yung may kapatid ka, yung meron po tayong church. Meron tayong pinupuntahan upang purihin ang ating Panginoon. Napakalaki pong pasasalamat yan. Our expression of gratitude is an act of good effect inside, in and out. Yung panglabas, yung pangkaloob-loob ang pagkatao natin. At tandaan mo kapatid, ito ay nag-i-ignite ng joy sa puso natin. Ang taong mapagpasalamat po, laging may kagalakan sa puso. Kasi yung taong hindi marunong magpasalamat, lagi yan namumroblema. Lagi may problema. Lagi may problema po yung mga taong yan na hindi marunong magpasalamat. Pero kapag ikaw ay marunong magpasalamat, ako po ay nananampalataya, nagiging positive po yung mind natin. Palakpakan po natin. Kaya nga tinuturuan po tayo ng Diyos, tinuturuan tayo ng salita ng ating Panginoon na matuto tayong magpasalamat. No? Gratitude is ability to change our life. Sino po yung gustong mabuhay? Ay, magbago. Magbago. Sino po yung gustong merong bago? Taas mo yung kamay. Amen. Gusto niyo may bago? Magpasalamat po kayo. Yan po, magkakaroon ng pagbabago ang buhay natin. Yung mga taong nakakatulong sa atin. At maski man yung mga tao, hindi tayo natutulungan. Ipagpasalamat po natin niya. Kasi, bakit? Kapag hindi natin ipinagpasalamat yan, ang makikita natin sa mga taong yan, yung lahat na mali ng tao yan. Hello? Sino po yung
Yung nakakita ka ng taong naiinis ka, hindi wala namang ginagawa. Masama sa iyo. sabi ko nga, minsan dumating po sa buhay ko yung bilang isang tao, meron po rin akong tao, pag nakita ko, naiinis ako. Wala namang ginagawang masama. Yung pala, nung maunawaan ko ang pagiging buhay Kristiyano, yung pala ba dapat natin pagpasalamat sapagkat doon matetrain yung tunay nating pag-uugali bilang isang Kristiyano. Kaya in everything, magpasalamat po tayo. No? Okay. Tingnan po natin. Meron lang po akong mga punto na gusto ko pong pakibalik. So dito po, ang gratitude po is a quality of being thankful. Readiness para ipakita yung ating appreciation, and to return to kindness. Ang root word po niyan, ay sa Latin word gratis, na ang ibig po sabihin, yung palang pasasalamat, nung mineditate ko po itong root word ng gratitude, ay ito po raw ay nagpapalaya. So, ibig po sabihin, kapag pala ikaw ay marunong magpasalamat, ito ay nagpapalaya sa iyo. Hello? Hello, are you there? Kasi bakit? Ang tao po, sa pagiging tao, nakasentro po tayo sa ating sarili. Minsan po, ang nangyayari sa atin, nagiging hindi tayo. Nananaghili tayo sa katagumpayan ng iba. At gusto natin marating yung kanyang nararating. Wala pong problema doon. At tayo ay nagiging self-centered. Pero kung tinignan po natin yung gratis, means free, nakakalaya po tayo sa mga bagay na iyon sa pamamagitan ng ating pasasalamat. Nagkakaroon tayo ng kalayaan. At dito po sa Hebrew word, ang ibig po sabihin hakarat hatog. Na ang ibig po sabihin ay literally translate, recognizing the good. So, dito po, lahat ng bagay, masama o mabuti, nakikita pa rin natin yung mabubuting bagay. Are you there po? Okay. So, dito po may mga punto po lang akong gusto ko pong gustong ihayag ng Diyos sa atin. Ang unang-una, ang gratitude po is the doorway to God's presence. Hello, are you there? Kapag po tayo ay marunong magpasalamat, lalo na po sa ating Diyos na lumikha sa atin, ito po ay nagiging pintuan upang maramdaman po natin ang presensya ng Diyos. Hello? Lalo na po pag sa Diyos ang ating pasasalamat, ito ay nag-o-open ng pinto para sa presensya ng Diyos. Unang-una, kapag po tayo ay nagpapasalamat, nag-o-open ito, we are drawing near to the heart of God. Hello? Subukan mo, magpasalamat ka sa asawa mo. Lalo kang napapamahal. Hello? Natuto mo na bang pasalamatan yung asawa mo? Sabi ni Albert, salamat, may asawa ako mataba. Hindi ka nag-ginsa. May asawa rin ako mataba. So yung pasasalamat ay how much more sa ating Panginoon kapag tayo ay natutong magpasalamat. Tandaan mo, open po ang puso ng Diyos para sa taong nagpapasalamat. Doon po sa mga lepers, ano po ang sabi? Bakit isa lang?
ang bumalik. So ang ibig ko sabihin, hinahanap po ng Diyos yung ating pasasalamat. Yung ating pasasalamat, hinahanap po ito ng Diyos. It is drawing near to the heart of God. Hinahanap ng Diyos yung ating pasasalamat. Gratitude fosters intimacy with God. We recognize His hand in every aspect of our life. Yan, drawing near to God. Yung ating gratitude. Ito ay nagiging pinto para sa presensya ng Diyos. At ang pangalawa po, paki-forward. Bakit wala? Balik. Kulang. Okay. Pangalawa po. Parang nagkulang yung aking Okay. Ito po ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Kasi bakit? Biro mo hindi mo nakikita ang Diyos. Pero nakikita mo ang lahat ng biyaya ng Diyos. Kaya nakapagpapalakas ito ng ating pananampalataya. Ano po ang sabi ng Hebrew chapter 11 verse 1? No? Faith is the substance of things we hope for, the evidence of things we cannot see. Kaya ito'y nakapagpapalakas, and without faith, we cannot please God. Kaya kapag natututo tayo magpasalamat, pinalalakas po nito ang ating pananampalataya. When we thank God, it affirms our trust. Napatuloy po tayong nagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa buhay natin. Even in the time of challenges. Ano mang mga challenges, gratitude doesn't just change our outlook, but it changed our heart. Yung pasasalamat po, pinapalitan po nito ang ating puso. Yung puso yung bato sa hibi mo sa iyong katabi, sa iyong katabi, pinapalitan ng pusong laman. Na nauunawaan mo ang kapwa mo. Naiintindihan mo ang kapwa mo. Kasi yung mga tao mo hindi marunong magpasalamat, hindi niya po nararamdaman ang kakulangan ng kanyang kapwa. Ang tao mapagpasalamat, bakit? Kasi naranasan mo ito na meron kang kulang, pero inabot ito ng Diyos sa iyo. Kaya ikaw ay nararamdaman mo rin yung kapwa mo. Ito'y nagpapalakas ng ating pananampalataya na kapag hindi lang po yung panglabas, but it changes our heart. It fills us with joy of knowing we are loved. Nararamdaman po natin na tayo pala, ano man ang problema natin, merong isang nagmamahal sa atin na walang iba kundi itong Diyos na pinapanampalatayaan natin. Amen. We are loved and cared. No? Iniingatan tayo nang dahil yung Diyos na ating pinananampalatayanan ay tapat sa kanyang mga tao. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw pabago-bago, pero yung Diyos hindi yan nagbabago. Pag sinabi niya yan. Hindi yan mababago. Okay. Gratitude is a doorway to God's presence, drawing you to the heart of God. Nagpapalakas ito ng ating mga pananampalataya. No? Okay. Pangalawa, gratitude is the key to joyful living. Everybody, say, gratitude is the key. Ito po ay susi sa masayang pamumuhay. No? Ang pasasalamat ay susi sa masayang pamumuhay. This is the day that the Lord hath made. Let us rejoice and be glad in it. Bawat araw, no, bawat araw is a gift from God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, bawat araw ay regalo yan ng Diyos. Meron na ba kayo nabalitaan na natulog lang, kinabukasan hindi na nagising? No, marami, di ba? Kaya nga, bawat araw, bawat oras,
dapat nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Alam niyo yung istorya, na nangyari po sa akin, na sabi nga, because of my ignorance, yung muntik na akong maaksidente ng ambulance. Ambulance pa ang makaka-aksidente sa akin. Kasi po nang dahil po sa aking kamangmangan. Kasi tumawid ako sa doon sa hindi, yung red light. Ay, yun namang ambulance, halip na dito dumaan sila, dumpas doon sa kabila dumaan. Sabi ko, bigla na lang yung tunog ng ambulance sa likod ko, naramdaman ko. Sabi ko, purihin ng Panginoon sa pagliligtas na ginawa sa akin. Hindi ko po makakalimutan yung mga bagay na yun. Kaya mga kapatid, mag-iingat din tayo sa paglakad. Sabi ko nga, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. May mga bagay po sa akin na gigising ako, halos hindi na ako makalakad. Totoo po yan nangyayari sa akin. Pero purihin ng Diyos. Lalo na pagdating po ng Sunday, si Pastor po malakas, may energy. Pero may mga araw na gumagapang po ako. Pero hindi pwedeng alisin yung joy na nasa puso ko. Kasi bakit? Yung joy po, minsan po, nagpapalakas din ng ating katawan. Palakpakan po. Totoo po yan. Pag ikaw ay masayahin tao, marunong kang magpasalamat sa lahat ng bagay, nakapamumuhay ka na may kagalakan. Totoo po yan. Subukan mo, sabihin mo sa iyong katabi, subukan mo kapatid. Makakapamuhay ka na may kagalakan kapag marunong kang magpasalamat. Ayun lang yun lang. Diba? Na-experience naman natin, Pag minigyan tayo ng small thing ng ating amo, nagpasalamat tayo. Nagagalak tayo, diba? At hindi lang yun yung amo natin, nagagalak din. Bakit? Sa maliit na bagay natin, pagpasalamat. How much more ang Diyos? Sa araw-araw, every day is a gift from God. Gratitude is the foundation of joy and contentment. Yan po yung nagiging foundation. JCCI family. No, hindi nyo ba nanonotice? O hindi nyo ba nararamdaman yung kagalakan? Yung pasasalamat is go hand on hand with joy. Tapikin mo kayong katabi kung gusto mo magkaroon ng masayang pamumuhay, matuto kang magpasalamat. May power ang pasasalamat din. May power po ang pasasalamat. Spiritually, may power po ang pasasalamat. Subukan mo kapatid, nakatitiyak ako na bawat umaga, bawat paggising mo, may bago ang Diyos ay ng pagpapala sa iyo. Kasi bakit? Marunong kang magpasalamat Marunong kang magpasalamat. Sino po yung binigyan ng amo, nagpasalamat ka sa amo? Taas mo. O yan. No? Di ba patuloy na nagbibigay ang amo mo kapag natututo kang magpasalamat? Amen. Saan po yan? Kasi ako, nagkaroon po ako ng among mapagbigay. Lagi ako nagpapasalamat. Alam nyo, ang ginagawa sa akin ng amo namin, lalo pa niyang ini-increase po ano yung binigay niya, hinihigitan pa niya. Hinihigitan pa niya. Kaya mapapalad yung mga taong marunong magpasalamat. Amen. Ngayon naman, kung may kuripot kang amo, no? Salamat. Hihipuin ng Diyos. Hihipuin ng Diyos yun. Masusurprise ka. May regaling na. Kuripot ko nga, binigyan ako.
Kasi pinagpasalamat ko yung buhay niya. Kaya, maging totoo lang po tayo. No? Minsan po, nalulus po yung ating paningin. Na-overwhelm tayo. No? Nagagapi tayo ng mga pressure ng work, ng family. Nararap po yung ability natin upang i-appreciate yung kabutihan ng Diyos sa atin. Totoo po yan. Kasi minsan na nagagapi tayo ng mga suliranin natin eh. No? Pero hindi natin nakikita yung kamay ng Diyos sa gitna ng mga suliranin natin, nandoon pa rin ang Diyos. Kaya matuto po tayong magpasalamat. Alam niyo sa istorya po sa Bible na ito, yung pong ang mga Israelite ay nasa wilderness. Pinrovide ng Diyos sa kanilang mga pangangailangan, yung manna everyday. And then yung guide yung cloud. Ipinrovide po ng Diyos sa kanila. Pero na-overlook po nila. Nakita nila yung mga pangangailangan nila. Hindi nila nakita na yung Diyos na nagligtas sa kanila sa Israel ay sa bansang Ehipto, araw-araw nagpo-provide ng mana. Nagpo-provide ng mana. Yung lakas lang natin, kapatid eh. Dapat na natin ipasalamat ito sa Diyos. Yung kinaumagahan, may pagkain ka sa almusal. Ang daming tao sa halos hindi na po kumakain ng 3 beses sa isang araw. Kung ibibilat lang natin ang ating mga mata, napakaraming bagay na dapat nating ipasalamat. Na ipagpasalamat mo ba sa Diyos na narito ka sa bansang ito? Na naging source ng blessing ng Diyos. Ang daming gustong pumunta rito na hindi nagkaroon ng pagkakataon. Pero tayo, tapikin mo yung katabi mo. Biyaya ng Diyos kung bakit naririto ka sa mga. Parang nga ako. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, paano kaya kung hindi ko ako pinarating dito? Ano kaya itsura ng pamilya ko? Eh kami mahirap pa sa daga. Pero nang dahil sa kabutihan ng Diyos na katabi. Yung pala lahat ng bagay na yun, may plano ang Diyos. Kaya huwag lang po tayo nakatuon sa mga yaman ng mundong ito. Sa ating pagkakataon, nakapamumuhay na may kagalakan. Lagi natin tingnan ang kabutihan po. Amen. At ipagpasalamat po natin ito. Paano po ito natin magagawa? Okay, unang-una, keep for joyful living. Una, count your blessing big and small. Bilangin natin yung mga pagpapala natin, malaki o maliit man yan. Tandaan natin mga kapatid, maliit na pagpapala ng Diyos, meron itong eternal value. Sabi mo nga sa iyong katabi, maging small or big man ito, lagi itong may eternal value. Why? Because we are people of God. Ang tao lang po na hindi nakakaunawa na ang bawat pagpapala natin ay may eternal value, ito yung mga taong taga-mundo. Never appreciate ng kabutihan po ng ating Panginoon. Pero ikaw at ako, kapatid, tayo yung mga Kristiyano, ipinapaunawa ng Diyos. Anumang biyayang tinatanggap natin, lagi itong nakakunik sa kabutihan ng Diyos. Lagi itong may eternal value. Kaya pahalagahan po natin. Count your blessing. Big and small. Bilangin ang ating mga pagpapala, maliit man o malaki. Ang sabi po ni David sa 103 verse 2, praise the Lord, O my soul, forget not all His benefit. Huwag nating kalilimutan ang lahat
lahat ng bagay na yan. Counting blessing. Keep us mindful, God provision. Remind us that even very small gift have eternal value. Gratitude grows when we focus in abundance of what God has given rather than kung ano ang kulang natin. Ito po ay ship po ito. Makakapag-ship po ito ng abundance kaysa doon sa mga bagay na kulang tayo. Okay, number 2. Pangalawa po, give thanks to all circumstances. Hello? Gusto mo magala ka? May joyful na pamumuhay ka? Magpasalamat ka sa lahat ng circumstances. Mahirap man yung pinagdadaanan mo o nandun ka sa tuktok ng tagumpay. Anumang mga bagay na pinagdadaanan mo, kapatid, matuto kang magpasalamat. Sapagkat yan po ang sabi ng Diyos, choosing gratitude regardless of life challenges. Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks to all circumstances. Hindi lang doon sa ikaw ay nagtatagumpay, maging doon sa mga challenges, sa mga trials ng buhay nito. Lord, thank you. Sapagkat meron akong challenge. May challenge. Sino po yung may problema ka, nagpapasalamat ka? May problema ka? Nagpapasalamat ka. Kasi bakit? Kapag hindi po natin ito ginawa, tandaan po natin yung mga problemang yan, igigiba ang buhay natin. Hello? Ganun po ka-powerful ang pasasalamat. Meron itong spiritual na dadalhin sa buhay natin. Hindi lang po ito isang word na lumalabas sa bibig natin. But may impact ito sa ating pagkatao. Kasi po, igigiba tayo ng mga problema kapag hindi tayo marunong magpasalamat. Not some, just all good, all circumstances po. Pagpasalamat po tayo. At tandaan nyo kapatid, kapag po tayo ay marunong magpasalamat anumang circumstances ng buhay natin, na ipakikita po natin sa mga tao, na ipakikita po natin sa Diyos na yung ating pananampalataya ay totoo. Totoo ang ating pananampalataya. Kasi meron pong fake pananampalataya. Sabi ko nga, pag hindi ka marunong magpasalamat, kapag ikaw ay namumroblema, pwede po yung faith mo. Fake. Fake yan, fake mo. Kaya matuto tayo magpasalamat. Trusting God, His sovereignty, and all the good thing. No? And even we don't understand, kahit hindi po natin nauunawaan. Totoo po yan, kapag kasi ang nakikita lang natin ay ito, but hindi natin nakikita yung malayo. No? Hindi natin makikita kung ano yung darating. At kapag tayo ay natutong magpasalamat, tandaan mo kapatid, kahit na hindi natin nakikita ito, I do believe ang mangyayari sa ikabubuti ng tunay na nagmamahal sa Diyos. Palakpakan natin na. Everything works together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. Okay, pangatlong bagay po. Dito po sa gusto ko lang po sa inyo bigyan ng halimbawa, biblical narrative po. Si Paul and Silas po. Yung sa Book of Acts, sino po yung nakabasa? Na pinersecute, ipinakulong. Pero ano po ginawa nila? Paul and Silas. Doon sa kulungan, nakakulong sa halip na magmukmok, ang anong ginawa nila? Nagpuri sa Diyos. Nagpasalamat sa Diyos. Kahit na nandun sila sa gitna, nandun sila nakakulong, pinepersecute, nakakadena, pero nagpupuri, nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Ay si Job po, si Job. Ano ang sabi ni Job? Ang tatanggapin mo lang ba sa Diyos ay yung mga mabubuting bagay? Eh how about kapag hindi na mabuti? Ang nangyayari sa iyo.
Everything. Lahat po na nangyayari sa buhay natin, no, lalo na ang mga mananampalataya, everything work together for good. Who are called by God according to His purpose. Lahat po lang yan ay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Gratitude grows when we focus on God's promises at hindi po sa ating mga problema. At ito po ay nakapagpapalakas ng relasyon natin. Kapag po tayo ay marunong magpasalamat sa lahat ng bagay, pinalalakas nito ang relasyon natin sa ating manlilika. Sabi mo sa katabi mo, yun ang hinahanap sa iyo ng Diyos. Kapag dumadaan ka sa mga problema, marunong ka magpasalamat. Hindi lang sa tagumpay. Okay, yung pangatlong bagay, turning your worry into worship. No? Yung mga worry natin. Sino po yung nag-worry ka minsan? Naku, ano kaya kakanin namin bukas? May trabaho kaya ako sa araw ng bukas? No? Lahat po tayo, dumadaan po sa worry ng buhay na ito. Why? Worry is a tool of enemy para i-destroy ka. Pero kapatid, kapag ikaw ay natutong magpasalamat sa gitna ng mga pinagdadaanan mo, kapatid, you turn your worry into worship. Pag ito po ay na-turn natin sa pagsamba, kapatid, nagkakaroon ng kagalakan ang puso natin. At ang sabi niya, Philippians, do not be anxious. Huwag kayong mababalisa. Hello? Ito po ay gusto kong maging prophetic po ito sa araw na ito. Huwag kayong mababalisa sa anumang mga bagay. Ang sabi diyan, but in every situation, anumang sitwasyon, kapatid, ang pinagdadaanan mo, let that be this prophetic word sa bawat isa. Anumang sitwasyon, alam ko may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Yung pinagdadaanan ko, hindi mo pinagdadaanan. Yung pinagdadaanan mo, hindi ko pinagdadaanan. Ba't nakatitiyak ako? Lahat po tayo ay mayroong pinagdadaanan. Pero sa gitna ng iyong pinagdadaanan, in every situation, prayer, petition, with thanksgiving, panalangin, petition, magpasalamat. Present your request. I-present mo sa Diyos yung mga request mo. At ang sabi niya, and the peace of God, which transcends all understanding. Sino ang babantayan? Sino ang babantayan? Puso mo. Ang babantayan ng Panginoon. Makakaranas ka ng tunay na kapayapaan. Bakit? Hindi nanguna ang worry sa iyo. Pero yung pasasalamat mo ay hindi nawala. Kaya kapatid, kung meron kang pinagdadaanan sa oras na ito, sabihin mo, tapikin mo yung katabi mo, lumuhod ka sa Diyos. Magpasalamat ka. And then, last but not the least, gratitude glorifies God. Glorified, make glorious by bestowing honor, praise, and admiration. Kapag natututo po tayong magpasalamat sa ating Panginoon, no, nabibigyan ng karangalan, nabibigyan ng papuri, nabibigyan ng pagsamba ang ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 4, verse 15, and God's grace reaches more and more people. Wow! Gusto ko po ito eh. No, yung sinabi ni Apostle Paul, and God's grace reaches more and more people. There will be great thanksgiving. And God will receive more and more glory. Gusto ko po yan. Na nag-glorify. Kapag po tayo ay nagpapasalamat, hindi lang yan. Yung mga tao na hindi marunong magpasalamat, natututo rin magpasalamat.
natututo rin magpasalamat. Nakikilala kasi ang kadakilaan ng Diyos. Kapatid, ikaw ang instrumento ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, instrumento ka ng Diyos. Kasi kung hindi makikita sa atin, itong mga tao ito na bulag sa mga pagpapala ng kabutihan ng Diyos. Yung buhay natin, kapatid, isang testimony ng pagpapala ng Diyos ito. Kaya huwag mong hahamakin ang sarili mo. Bawat buhay natin, meron pong plano ng Diyos. At ito po ay madakila. Yun lang naman ang may bibigay natin sa Diyos yung madakila kasi. At dadako po tayo sa ating conclusion. A lifestyle with an attitude of gratitude can deepen the power of our relationship with God. Nakapagpapalalim ito. Kapag patuloy tayo nagpapasalamat, nakikita natin ang kabutihan ng Diyos, nagpapalalim ito ng relasyon natin sa Diyos. Yung kapangyarihan ng relasyon natin. When we choose to live with a heart filled with gratitude, we honor God. Ang napapangalan po rito ay ang ating Panginoon. It inspires joy and show His goodness to the world. Nagiging testimony po ito natin sa mundong ginagalawan natin. May this thanksgiving to God be reminded to maintain our thankful spirit. Dapat po, nare-remind po ito. Alam nyo, ang nakakalungkot po sa maraming Kristiyano, minsan ang ginagawa po natin, sa halip tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, ang pinasasalamatan natin yung sarili natin. Minsan, binibili natin ng may tatakong na damit. No? Minsan, binoblow out natin yung sarili natin sa restaurant. Totoo po yan, di ba? Hindi po masama yan, ha? Kasi blessing yan ng Diyos. Hindi po sinasabi, huwag kayong bumili ng damit, huwag kayong pumunta sa restaurant, kasi yan naman po ay blessing na yun. Pero huwag natin kakalimutan ang dapat tumanggap ng pinakamataas nating pasasalamat sa buhay na ito ay walang iba kundi itong Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Amen. So, may we continue to offer praise, count our blessing, and remember, lahat ng bagay, maliit, malaki, problema, o anumang bagay, matuto tayo. At tandaan po natin, yung Diyos na pinananampalatayaan natin ay tapat sa kanyang mga tao. So may gratitude be the foundation of our faith and worship to God. Maging pundasyon po ito. Pagkagising mo pa lamang, wag po tayo yung matutulog tayo sa gabi, mayroong problema, pagising sa umaga, may problema. Wag po tayo yung mga taong, nakakita na kayo ng mga taong naglalakad may kinakausap, wala namang kausap. Sino po yung nakakakita? Kasi minsan nangyayari sa akin, kausap ko yung problema ko. Ako, tatatawa kayo ha. Hindi ka naman nag-iisa, kasama mo ako. Pagtulog mo, may problema. Pag-wisip mo, kausap mo pa rin yung problema mo. Huwag po tayong gano'n. Kaya nga yan ang kapangyarihan na may pasasalamat tayo sa Diyos. Kasi alam natin, yung mga bagay na aalis din naman yan eh.
Pero i-maintain mo yung pasasalamat natin sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po sumama. Pasalamat natin kahit na dumadating po tayo sa malaking pagsubok. Naandun pa rin ang kamay ng Diyos. He is in control. Naandun ang kamay ng Diyos. Even though marami pong mga nasasawi, pero ipagpasalamat pa rin natin, mas marami po ang nabubuhay. Maaaring kapatid, sa oras na ito, meron tayong mga pamilya doon dumadaan sa mga pagsubok. At nagiging kabigatan din po natin. Pero itong Diyos na ito ay lagi pa. Kasi po, we are secure in the hands of God. Sige po, ibulong natin sa Diyos. Ano man kapatid, you are secure. Sapagkat yung pag-ibig po ng Diyos lagi yung magaling naman ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga nasa kamay ang bawat isa sa atin. You give your life. Your goodness life. You set me free. And show the way I am found. So close I will be. You're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close I will be. You're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. Please come to the throne. As we enter in the spirit of prayer. Hallelujah. Will you please come to the throne? Hallelujah. Amang makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa lahat ng bagay na pinagdadaanan namin. Maging nasa tuktok po kami ng tagumpay, maging sa mga sitwasyon na hindi naaayon sa gusto namin, ipinagpapasalamat po namin ito. At nawa o Diyos, maramdaman po ng bawat isa sa amin ang kagalakan ng namumuhay kami na may pagpasalamat sa aming mga labi sa mga dakilang bagay na ginagawa mo sa amin. Nagpapasalamat po kami sa mga provision mo, maging sa mga bagay na hindi mo ginugusto sa amin. Sapagkat alam po namin yung mga bagay na hindi mo ibinibigay, pwedeng mapahamak ang aming buhay. Ama, salamat po sa ating mga kapatid na meron po kaming pagtitipon at naihahayag po namin ang iyong kadakilaan. Nawa ang buhay na ito, Father God, lalong-lalo na ang kagalakan na meron kami na maging patotoo ito sa mga taong
hindi nakikilala at hindi nakikita ang iyong mga bagay na ginagawa sa kanila. Father God, hayaan mo po itong buhay namin ay maging daluyan ng pagpapala doon sa mga taong nawawalan po ng direksyon, nawawalan ng pag-asa, nawawalan po ng pagkakapitan sa buhay na ito. Kami po ay maging source ng blessing sa mga taong ito. Ama, o sa oras na ito, alam mo ang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Hindi man nasasambit ng aming mga labi, pero alam mo ang aming kondisyon ng aming puso. Hindi namin alam kung ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ikaw lang ang nakakaalam nito. Ang patuloy namin panalangin sa iyo. Huwag mong iiwan, huwag mong pababayaan ang iyong mga anak. Isupport mo ang kanilang mga pangangailangan according to your riches and glory in Christ Jesus. Maaaring may mga problema sila sa kanilang mga pamilya sa aming bansang Pilipinas. Father God, panalangin namin sa iyo. Huwag mong ihaalis sa iyong mapagpalang kamay sa aming mga mahal sa buhay. Protektahan mo sila saan man sila naroon. At ang iyong anak na ito, O God, huwag mong iiwan, ipababayaan. Maramdaman po niya, O Diyos, ang presensya mo sa kanilang buhay. Father God, salamat po sa napakatagumpay na mensahe mo sa amin sa oras na ito. At nagpapasalamat din po kami sa presensya ng Santong Espiritu na siyang tunay na nagtuturo, na siyang tunay na nagka-counsel, nagpo-comfort sa amin. Thank you po sa presensya ng Santong Espiritu. Salamat din po sa kagalingan ng puso po namin sa oras na ito. Tunay na pinalitan mo ang aming puso ng puso naman na nakakaunawa ng pangangailangan ng aming kapwa. Father God, we thank you. At salamat po sa kapayapaan, sa pag-ibig ng aming Panginoon sa Kristo na naramdaman po namin sa oras na ito. At kami po ay hindi lalabas sa lugar na ito na hindi po namin dala ang pagpapalang espiritual na na-receive po namin sa umaga ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng aming pagsamba na ikaw lamang ang nagpamay-ari nito. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat po ng anak ng Diyos magsabi na Amen. Let's give God a big clap of power. Lord, ayun po sa ating pong pagkakaloob o pagbibigay, ito po ay isang paraan na upang pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Sino na po na nakaranas na nag-abroad dito? Tayo po na. Tayo po lahat. May ano lang po, tatlong klase po ng pag-ibig o pagbibigay. Una po, sa ating pong pagbibigay sa ating pamilya sa Pilipinas. Sa ating pong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, o mga apo man yan, o mga pinsan. Sa araw-araw po natin na pamumuhay dito sa France na to, kung saan po tayo nakatira ngayon, parang nagiging sabihin na po natin na obligasyon yung ating pagbibigay o pagkakaloob buwan-buwan sa Pilipinas. Even po tayo'y nagagalit minsan o naiinis, pero binibigyan pa rin natin sila. Hindi natin sila kinakalimutan.
At ang pangalawa po ay yung pagbibigay na may hinihintay tayong kapalit. Halimbawa po, yung kapitbahay natin, mga Franse, o may mga papel, tayo walang papel. Siyempre po makikisama tayo sa kanila o may bibigay tayo sa kanila para sa in case po na kailangan po natin sila, hinihintay natin yung kapalit. Kagaya na lang po sa ating mga trabaho. Siyempre pagbubutihan natin yan. Dahil sa ibang mga trabaho po, ibang mga kumpanya, may mga ano po yan may mga the best yan best of the month o best of the year, yung pong trabahador. O kaya, siyempre po inaasahan natin yung increase ng salary. Kaya, pagbubutihan natin yung pagtatrabaho natin. Ang pangatlo naman po, yung pagbibigay po ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo para sa lahat po ng sangkatauhan. Sino po yun? Kasama po tayo doon. Ang Diyos po ay hindi naghangad. Ang pag-ibig niya ay nandoon. Ang pagmamahal niya ay nandoon. Buong puso niyang binigay ang ating Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Ngayon po sa ating pong pagkakaloob o pagbibigay, ibabalik po natin ito na taos-puso. At hindi lamang po, kailangan nandoon yung willingness natin na magbigay tayo na may pagmamahal. At ito po ay simbolo rin ng pagsamba at pasasalamat sa ating Ama. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama namin na sa langit, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito, lalong-lalo na Panginoon sa narinig namin na yung mensahe na tunay po na kailangan namin magpasalamat. Sabi nga po, every gising is a blessing sa aming mga buhay. Sa aming hininga, sa aming kalakasan. Salamat po Panginoon. Sa aming pong pagkakaloob sa oras na ito, nawa tunay na mabuksan ang aming puso na magkaroon po kami ng tunay na pagmamahal, tunay na pagpapasalamat sa pagbibigay nito. At alam namin Panginoon, ang aming pinagkakaloob na to ay magamit po o nagagamit po sa mga bagay na may kabuluhan, lalong-lalo na Panginoon, sa ikakalat po ng yung banal na salita sa buong mundo. Magamit po ito sa lahat po ng nangangailangan. Salamat po, pagpalain mo ang bawat kaloob na ito. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. At tayo po ito ngayon at tayo po magpatuloy sa aming pagpupuri. All the glory to Him and victory to the Lord and give our best. Every nation bow.
tayo. At ating pong announcement, every Sunday po, ang ating worship service ay nag-i-start po tayo ng 10 o'clock, no? Hanggang 12. So, advance po tayo ngayon. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, kapag po kayo ay dumating ng 10, ibig po sabihin, late ka na. Sabi mo sa iyong katabi, late ka na pag 10. Pero kailangan po, mga 9:50 narito na kayo para handa na po tayo sa ating pagsamba. At every Wednesday po, meron po tayong online midweek service. Ini-invite po namin kayo na makipag-join po kayo sapagkat ito'y makapagpapalusog, hindi lang palusog, kundi magiging mature po tayo hanggang po tayo patuloy na nagme-meditate ng salita po ng Diyos. 1 oras lang po yan. No? Kaya everybody is invited. At sa ating pong online prayer meeting, nagsasapol din po tayo ng 8 o'clock hanggang 9. 1 oras din lang po yan. Kaya kapatid, ini-invite po namin kayo na umattend po kayo ng prayer meeting. Sapagkat napakahalaga po ng ating pananalangin. Each one! Teach one! Teach one! Teach one! Bago na po, 2016 na po tayo. Ay 2026. Each one! Teach one! Each one! Teach one! For the last time, each one! Teach one! Amen. Palakpakan po natin. Dapat natagal na kayo, nakakapagtuturo namin kayo. God bless you po. Hallelujah. Sige po, tayo po ay tumayo at patuloy po natin ang salamatan ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Patuloy po kami, Ama, na nagpapasalamat sa matagumpay na gawain niyo po sa umaga pong ito. Maraming pong salamat, O God, sa mensahe po ninyo. At patuloy, Lord, na lalabas po kami sa bahay-sambahan po ito na dala-dala po namin ang mensahe po ninyo. Napatungkol nga po sa gratitude, O God. Nawa hindi po mawala ang pasasalamat po namin sa inyo sa araw-araw ng aming mga buhay. At sa kabila po, Lord, ng daranas po kami mga problema, pagpapala, patuloy po rin palagi po namin sa masasambit ang pasasalamat dahil lahat po ng mga blessing ay galing po sa inyong God. At patuloy, Ama, na samahan nyo nga po ang bawat isa sa buong isang linggo na naman po ito. At salamat din po sa aking mga kapatiran na tunay nga po na pinayurity po ang umagang po ito, na bigyan ka po ng oras, kayo po ay papurihan. At nawa, Lord God, dalangin po namin na muli niyo pong ibalik ang aming mga panyapag sa darating na linggo, Panginoon. At dalangin din po namin sa aming mga kapatiran na wala po dito, na abutin niyo din po sila na yung mga pagpapala, Panginoon. Ano man ang sitwasyon po nila, O God, ay patuloy, Ama, na kayo po ay gumabay, Panginoon. Dahil alam po namin, you are God. God is in control, O God. Maraming pong salamat, O God, sa ilang po namin binabalik ang papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan mo lamang aming Panginoong Jesus. Amen.